Magandang gabi. Handa ka na ba? Bago ka magpatuloy, siguraduhin mong mag-isa ka dahil ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi gawa-gawa lamang. Ito ay isang karanasan na mas piniling manahimik dahil may mga bagay na hindi dapat ikinukwento. Ako ang magsasalita at ito ang gabing unang beses kong nakakita ng aswang. Mag-isa ako noon sa bahay. Nasa bayan ang mga magulang ko para sa lamay ng aming kamag-anak. Bandang 11:00 ng gabi, biglang may narinig akong kaluskos sa bubong. Hindi malakas, parang may dahan-dahang gumagapang. Akala ko pusa o malaking daga. Pero biglang may tunog ng pakpak. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Parang sinasadya niyang ipalam na nandoon siya. Nanginig ang kamay ko, Sir Bums, habang pinapatay ko ang ilaw. Tinilip ko ang bintana at doon nakita ko siya. Sa liwanag ng buwan, may figurang nakadapo sa bubong ng kapitbahay. Babae ang itsura. Mahaba ang buhok. Payat ang katawan. Pero parang may mali sa galaw niya. Masyadong mabagal. Masyadong tahimik. Tapos bigla siyang tumalikod. Doon ko nakita. Hati ang katawan niya, Sir Bums. Ang itaas, nakabiti ng mga lamang loob. Ang iba naman, wala. Napaurong ako. Napaupo ako sa sahig. Pilit kong tinakpan ng bibig ko para hindi sumigaw. Pero parang narinig niya pa rin ako. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng bahay namin, Sir Bums. At kahit malayo, kahit madilim, nakangiti siya. Hindi ngiting tao, Sir Bums. Ngiting alam mong may balak siyang masama. Mahina pero malinaw kong narinig ang boses niya. Gising ka ba? Bigla siyang pumainlalang palapit sa bubong namin. Bawat pagaspas ng pakpak niya ay parang may humahampas sa dibdib ko. Bumagsak siya sa bubong ng bahay namin, Sir Bums. Direkta sa itaas ng kwarto ko. May tumulong likido sa kisame. Amoy panis na dugo. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Naririnig ko yung kuko niya. Kinakamot ang bubong. Parang naghahanap ng daan pababa. Tapos biglang tumigil. Akala ko tapos na. Hanggang sa marinig ko yung boses niya mula sa likod ko. Bakit ka nagtatago? Nagising ako kinabukasan na may sikat ng araw sa mukha ko. Akala ko panaginip lang. Pero nung lumabas ako ng bahay, may mga tao sa tapat. May pulis. May iyakan. Ang kapitbahay pala naming buntis. Patay na pala. Sabi ng mga matatanda, aswang daw. Hanggang ngayon, Sir Bums, kahit na lumipat na ako ng lugar, kapag may naririnig akong pakpak sa gabi, alam kong hinahanap pa rin niya ako. Kung pakiramdam mo ay may kulang sa kwento, tama ka. Dahil hindi lahat ng nakakatakot
ay nagtatapos kapag tumigil na ang salaysay. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong galing sa dilim, galing sa mga taong nakakita na, mag-subscribe ka. Dahil dito, hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Tandaan mo, kapag may narinig kang pakpak sa gabi, huwag na huwag kang lilingon.